Kayong magsupo sa presensya po ng Panginoon. Magandang hapon po mga kapatid. Ayan. Kung kayo po ay nagtataka, iba kasi yung naisulat ko dun sa logbook. Ito pong darating kasi na Sunday Gospel. Ang reading po ay dalawa. Sa international Gospel reading, mga kapatid, ang Gospel na babasahin or gagamitin ay yung John 1 verse 29 to 34. Ito po yung continuation po doon sa o confirmation sa pagbabaptize ni John at pagtitestify ni John na si Jesus nga yung isinugo ng Ama for the public ministry and for the special mission, mga kapatid. Now, tayo po kasi ay magdiriwang po ng kapistahan ng Santo Niño, mga kapatid. Kaya ang reading po ay ito nga po, tungkol po sa kung sino ba yung pinakadakila, kung sino yung greatest pagdating po sa Kingdom of God, mga kapatid. Kaya dalawa po yung gospel na pwede pong pagpilian. So ito na lang po yung pinili ko kasi hindi ko pa siya naitotok ngayong week. Puro John 1, 29 to 34 yung aking ibinigay. So dito po, mga kapatid ko kay Kristo, makikita natin na ang mga alagad ay nagkakaroon po ng competition. So doon po sa kanilang inner circle, nagkakaroon po ng tinatawag na pagalingan complex, no? Kasi tinatanong nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. So alam po natin na dito po sa mundong ito, ang ginaglamorize talaga ay yung may mga titulo, mga kapatid. Because titles are powerful. Kapag meron kang hawak na title, ay malaki yung recognition na iyong makukuha. So in this world, greatness is measured by position, authority, and recognition. Kaya mapapansin nyo minsan, iginagalang ka lang kapag meron ka ng bilang, di ba? May binibilang ka na sa iyong pitaka, o kaya naman ay kasama ka na sa mga prominent na tao, kilala ka na, mga kapatid. At yung iba naman, ang basihan nila sa dami ng mga followers nila, yung mga vloggers, sa dami ng mga subscribers nila. And the disciples asked the similar question, mga kapatid. Pero meron itong itinatago na katotohanan sa kanila pong mga personal na ambisyon. So sabi po dun sa verse 1, who then is the greatest in the kingdom of heaven? So yung pagtatanong nilang yon, mga kapatid, parang kung titignan mo, parang ang concern nila yung usaping pang langit, no? Ang sinasabi nila, pag nandun na po sa paghahari sa langit, sino kaya yung ituturing na greatest or pinakadakila? Kasi ang mindset ng mga disciples, pag naghahari na si Jesus, ay merong mga ranking. So, kung si Jesus ay king, syempre silang mga disciples, meron din silang mga tinatawag na special seat or position, mga kapatid. So, this question reveals their heart. Yung ganitong klase po ng pagtatanong ay naghahayag ng totoong nilalaman ng kanila pong puso. This question reveals their ambition, their comparison, and their desire for the ranking, mga kapatid. Hindi sila nagtatanong sa Panginoon kung, Lord, paano kaya kami makapagsiserve ng mas mabuti kaysa
kaysa sa pagtatanong na sino ba ang pinakadakila. So, hindi sila nagtatanong kay Lord na, Lord, paano ba namin ikaw matutularan sa compassion na yung ginagawa na kahit sa mga taong hindi naman masyadong importante ay pinapahalagahan mo. Ang concern nila, pagdating sa Kingdom of Heaven, sino kaya yung kikilalanin na greatest? Amen, mga kapatid? So, sometimes, kahit na tagasunod na tayo ni Kristo, no? Kahit na matagal na tayong naglilingkod sa gawain ng Panginoon, still, we are carrying worldly ideas. Amen? May mga mindset tayo na inihahalin tulad natin sa mindset ng mga taong makamundo. Minsan may mga tao na gusto nilang maging worker hindi para mag-serve sa kapwa. Gusto nilang maging worker kasi gusto nila ng title. Gusto nila na ang pangalan nila makikita palagi doon sa bulletin board na nag-donate. Amen? So sabi po sa verse 2, tumawag si Jesus ng isang bata at pinatayo sa kanilang harapan. So hindi nag-lecture ang Lord. Hindi siya na-sermon. He gave a living illustration. Sabi ni Lord, gusto niyong malaman kung sinong pinakadakila? Maupo kayo. At pinatayo niya ang isang bata. Sabi niya, eto, pag di kayo gumaya sa batang ito, wala sa inyo ang paghahari ng Diyos. Amen, mga kapatid? So bakit yun sinasabi ni Lord? Kasi po, sa kanilang kultura sa Israel, ang bata walang status. Walang status ang mga bata, mga kapatid, hindi pinapansin, walang tinig, hindi pinapakinggan, at walang kapangyarihan. So kung mapapansin nyo, pinili ng Panginoon ang isang bata na kung tutuusin ay least important. Least important sa paningin ng society at inilagay niya sa gitna. So sabi ng Panginoon, kung gusto niyong maging dakila, tumulad kayo sa bata na hindi dinadakila ng sanlibutan ito. Kasi pagdating sa mata ng langit, itong mga batang ito ang magiging simbolo ng tunay ng pinaghaharian ng Diyos. Amen? So greatness in the kingdom is not about being noticed. It's about who you are when no one is looking. Amen? Kasi alam niyo ho, madaling magpakitang gilas kapag may mga nakatingin. Amen? Madaling magsipag-sipagan pag napapalakpakan. Alala ko po nung nakaraang Martes, abang binabasa ko to, naalala ko yung nangyari nung Martes sa Faith Mountain. Di umakyat kami sa Faith Mountain. Kakalapa ko lang nung sapatos ko na puti. Sabi ko ito na lang suotin ko kasi ano naman di naman talaga ako maglilinis Magpapakita lang ako doon tapos mag-attendance. Para lang masabing nandun ako. Kaso pagdating ko doon, nandun pala si Brother Ray. Pagkakita sa akin ni Brother Ray, inutusan agad ako. Sabi niya, Mark, akyatin mo yun. Ang taas. Di ba ano yun, pamulusok yun? Umulan pa, di madulas. Wala, syempre head yun Inakyat ko na. Sabi ni Brother Jack Nunag, lupit talaga ni Marco, kahit puti yung sapatos, niragasa doon sa putigan. Sa loob-loob ko lang. Syempre, nandyan si Brother Ray. So, yun yung tinutukoy ko.
Madaling magpakitang gilas kapag may nakakakita. Pero ang tunay na tanong, nandun ba yung desire talaga natin na maglingkod? Even there is no one that is looking, kahit walang nakakapansin. Amen? So greatness begins with conversion and not by promotion. Sabi dito sa verse 3, tandaan nyo, kapag di kayo nagbago at naging katulad ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So greatness begins with conversion. Ang kingdom of heaven pala, hindi inaakyat by ranking, kundi ibinababa mo ang sarili mo na kagaya ng sa bata. Hindi pala pabilisan ng pag-akyat. Kaya, di ba yung iba, kahit makaapak ng ibang tao, basta lang ma-promote, kahit manira ng kanyang kasamahan, basta siya ang mapansin, kahit mang-apak siya ng ibang tao, basta siya lang ang bumango. Pero pagdating pala sa principle ng langit, hindi ganon ang basihan. Hindi pala pataasan, pababaan pala ng kalooban. Amen? So, itong gospel na ito, itong tagpong ito, it tells us na dinidisqualify ng langit yung pride, yung pagiging arrogant. Because self-importance blocks the door of heaven. Amen? Kapag ang pinahahalagahan mo ay ang title at ang sarili mo, hindi ka pwede sa kaharian ng langit. Title doesn't impress heaven. Hindi siya nakatingin sa ranking, sa title mo. Nakatingin siya sa paglilingkod na ginagawa natin. Amen po, mga kapatid. So, you don't need a higher position para lang makapaglingkod. You need a lower heart. Kasi kung gugustuhin mo talagang maglingkod sa kapwa, kahit wala ka sa posisyon, makakapag-serve ka. Amen? Pero yung iba sa atin, karamihan, gusto may posisyon muna bago maglingkod. Amen? Ang totoo, hindi tayo tunay na makapaglilingkod kung hindi mababa ang kalooban natin. Kasi kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, sasabihin mo, ba't kapag lilingkuran niya mga yan, mas mataas ako dyan. Kaya, you need to lower your heart. Amen? Alam niyo ho, dati, ang katuwiran ko dati, bahala kayo kung hindi niyo maintindihan yung talk ko. Basta, yun yung talk ko. Parang, ang ibig ko sabihin, kung hindi niyo maaabot yung theological knowledge ko, bahala kayo. Parang ganun yung katuwiran ko dati. Kasi napapansin ko noon, pag masyadong malalim yung talk ko, tinutulugan ako ng tao. Lalo na kapag medyo mga senior, diba? Pero kapag medyo may konting kwento, chismis, ayan, alive sila, gising sila. Para sa akin, masyado akong conservative sa ganun. Parang ang katuwiran ko, bahala kayo kung hindi nyo maintindihan. Hindi. Pero nung pagtagal, naisip ko, hindi pala ganon. Kailangan, kahit gaano kataas yung learning mo, matuto kang bumaba or lumibel sa kaya nilang abutin. Para happy kayo lahat uuwi. Di ba, mga kapatid? Parang nung Monday, yun nga, John 1 yung gospel. Medyo medyo technically, theological talaga siya kasi nandun yung Trinity, yung
bumaba, nag-descend yung Holy Spirit na parang kalapati at narinig ang tinig mula sa langit. Yun na nga, yung Ama na nagsasabi na ito ang minamahal kong anak, at umahon si Jesus mula sa tubig. So nandun yung Holy Spirit, yung Father, God the Father, and Son. So ina-explain ko, parang ano sila natutulala sila parang, sabi ko, pagpunta ko dun sa isang gawain, hindi ko alam kung magigets nila to, parang ganun. Kaya nung nandun ako sa isang gawain, yung kasunod ng hinayuan ko, nagbago ako ng topic. Kasi napansin ko medyo sila, medyo rural, tapos yung alam mong yung mga, yung alam mong lang yun, hindi nila abot yung mga ganong Kaya sinimplihan ko na lang yung topic ko, yung pangmasa ba. Kaya ang ganda ng ang ganda ng result. Kasi na naunawaan nila. No? Kasi yun naman talaga dapat ang natin, ang ministry natin. Tayo ang aabot sa kanila. Kasi si Lord nga nasa langit bumaba pa para sa atin, para maabot tayo sa ating abang kalalagayan, mga kapatid. So true measure, or the measure of true greatness, is for those people who humble themselves. Sabi ng verse 4, sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. So mapapansin nyo, ang pinaka-great, sabi ni Lord, hindi yung gifted, hindi yung popular, hindi yung may authority, but whoever humbles himself. Kagaya ng isang bata. Amen? Ang bata po kasi, wala naman siyang pakialam kung great ba siya o hindi. Di ba napapansin niyo ba yun? Pag sa mga toddlers, lalo na sa mga nasa kindergarten, wala naman silang pakialam kung may medal ba sila Ang pakialam nila, may kalaro sila. Yun ang nila Yun ang lagi nilang concern Tsaka na lang nagkakaroon ng competition pagdating na doon sa may mga first honor, second honor. Na lang yun, kasi minsan, yun nga, nagkakaroon ng ranking. Pero pag yung mga bata talaga, kung tutuusin, wala naman silang pakialam sa title talaga Minsan yung magulang lang ang masyadong atat na atat umakyat ng stage. Di ba? Kaya lahat gagawin para lang magkaroon ng award ang anak, mga kapatid. So, childlike humility includes dependence and not self-sufficiency. Nakakita na ba kayo ng isang bata na problema? Kunyari, 5 years old, na nakaganito, tapos, anak, bakit ang lungkot mo? Kasi iniisip ko yung pambayad sa kuryente. May nakita na ba kayong batang gano'n? Na nagkakape o umiinom ng milk niya, tapos ang lalim ng iniisip? Di ba wala namang gano'n? ang namang problema talaga yung yung mga adult na, di ba? Kaya noon, ang tatay ko, madalas nakikita ko sa labas ng pinto, nagkakape, naninigarilyo, ang layo ng iniisip. Lagi ko siyang pinagmamasan. Sabi ko, tatay ko, di na nagsawa ng kape. Tapos di man lang ibahin yung pwesto, laging nandun sa pintuan. Nung umabot na rin ako sa ganong edad, ganon na rin ako. Pero hindi naman ako nagyoyosi Nagkakape rin ako, tapos ang layo ng tinatanaw ko. Kasi nga may mga iniisip na Amen? Pero ang bata, kung bakit sila masayahin, kasi nga po, dependent sila sa kanilang mga magulang. So, kung gusto nating pagharian tayo ng Diyos, ng langit, at mabawasan ang ating mga suliranin,
dumepende tayo sa Diyos kasi siya ang ating magulang. Amen, mga kapatid? Hindi yung nagpa-pray over ka na sa preacher, sa sakit mo, tapos pag uwi mo, iniisip mo pa rin kung high blood ka. Diba? Nagpa-pray over ka na tungkol sa problema sa lupa, tungkol sa problema mo sa kamag-anak, tapos di mo pa rin talaga pala totally sinusurrender kay Lord, iniisip at iniisip mo pa rin. So, childlike humility includes trust, pagtitiwala, hindi control. Childlike humility includes teachability and not arrogance. Alam niyo kung bakit mas madaling turuan ang bata? Kasi ano pa sila empty pa. Wala pa silang masyadong alam. Amen? Compared sa adult, sa mga matatanda, ang hirap ng turuan kasi mas magaling pa sa'yo. Sabi nga ng old saying, you cannot teach an old dog a new trick. Pag matandang aso na daw, mahirap ng turuan ng bagong tricks. Kasi yun na yung nakasanayan niya. Amen? So in God's kingdom, greatness is measured by humility, not hierarchy. So what is greatness without title? You can be great in God's eyes even if you don't have position. Kahit wala kang posisyon, kahit wala kang titulong hawak, pwede ka pa rin maging dakila sa paningin ng Diyos. Pwede ka pa rin maging dakila kahit wala kang boses. Kasi dito, alam nyo sa mundong ito, ang may boses yung may pera yung may kapangyarihan. Hindi nyo ba napapansin yung mga anak, pag may trabaho na, sila na yung may boses. Ikaw, tahimik ka na lang kasi baka di ka bigyan Kaya, yung may pera, yung may kapangyarihan, yun yung may boses, yun yung may microphone. Amen? Pero sa measurement ng langit, kahit wala kang boses, kahit wala kang recognition, kahit wala kang titulo sa iyong pangalan, pwede ka pa rin maging great. You are great when you serve faithfully without applause. Kapag naglilingkod ka ng tapat, buong puso, kahit walang pumapalakpak. Amen, mga kapatid? Kasi kung minsan, nadi-discourage tayo kapag hindi tayo napapansin ng ibang tao, hindi napapansin yung paglilingkod natin. Ang ibig sabihin nun, tingin pa rin tayo sa ego natin, sa sarili natin. Tapos pag walang nakapansin, naka-appreciate, nawawalan tayo ng gana. Pero ang tunay na paglilingkod, nakagaya ng sa bata, naglilingkod ng tapat kahit walang nakatingin. Amen? So, you obey even when no one is looking. You welcome the least, the poor, the forgotten. Kaya ang ministry ng Panginoon, kung mapapansin nyo, karamihan, He chooses the lowly, yung mga nasa, laylayan ng lipunan. Yung mga tinatawag na marginalized, yung mga hindi napapansin, yung mga inititsapwera, mga bulag, mga pingkaw, mga babaeng marurumi, mga prostitute, mga matatanda, mga may sakit, mga may keto. Tapos ang mga disciples niya, mga ordinaryong tao, mga mangingisda. Kaya nga yung mga religious elite, disappointed kay Jesus kasi sabi nila, ito ba yung sinasabi niyong hari ng mga Hudyo? Kita mo yung mga kasama, ang dudungis. Yung isa amoy kaliskis, yung isa amoy hasang. Paano mga mangingisda? Tapos, yung isa naman, tax collector. Pero yun nga ang ministry ng Panginoon Piliin yung mga hindi pinapansin ng lipunan. Amen, mga kapatid? Sabi sa verse 5, sino mang tumanggap sa isang batang katulad dito, alang-alang sa akin,
ako ang kanyang tinatanggap. Sabi ng Lord, when you serve the least, you are serving God. Kung ano yung gawin nyo sa maliliit na ito, sa akin nyo yun ginagawa. Amen? Ang kingdom kasi, o ang leadership sa mundong ito, mga kapatid, magkaiba eh. Halimbawa po, pagdating sa mga makamundo, ang turo nila, kailangan umangat ka sa kahit anong paraan. Huwag kang tatahi-tahimik, huwag kang hihiya-hiya. Kasi kapag kimi ka, wala kang boses, hindi ka papansinin. Ganun ang ganun ang measurement ng mundo eh. Pero ang turo po ng Panginoon, lower yourself for others. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay yung klase ng pag-ibig na willing ialay ang kanyang sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Amen? So the last will be first and the first will be last. Yung po ang sabi sa Matthew 20 verse 16. So ano po yung greatness without title? Greatness without title is a quiet obedience. Naglilingkod ka, sumusunod ka ng tahimik. Hindi mo kailangan ng CCTV para makita yung ginagawa mo. So, greatness without title is hidden faithfulness, humble service, and childlike trust, mga kapatid. Alam niyo po ang Panginoon, hindi siya nagsuot ng anumang korona sa daigdig na ito. Yung mga maringal na crown ang isinuot sa kanya, yung koronang tinik, pang-insulto sa kanya. And yet, yung kanyang kingdom ay magpakailanman. Hanggang ngayon, kinikilala siya ng buong mundo bilang Kristong Hari. Pero wala siyang ipinakitang literal na kaharian kasi ang pagkahari niya nasa puso ng tao eh. So kung ang Panginoon, pinili niya ang humility, ang kababaan ng kalooban over honor, how much more naman po tayo? Kung gusto nating tunay na maging dakila, dapat willing tayong maging alila para sa iba, para makapaglingkod tayo. Now, ano po ang kinalaman ng kapistahan ng Batang Jesus dito po sa ating gospel reading? So, para maintindihan po natin, bibigyan ko po kayo ng ilang historical facts para meron tayo kahit papaanong kaalaman kung bakit tayo nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Kunti ko na sabihin, itim na Nazareno ng Santo Niño, mga kapatid. So, noong 1521, sa paglalayag po sa pangunguna ni Ferdinand Magellan, mga kapatid, dumating po ang Santo Niño noong April 14, 1521 bilang pagpapalaganap po ng Catholicism or Christianity, mga kapatid. So, ibinigay niya po yung kauna-unahang relic ng Pilipinas sa asawa po ni Raha Humabon na si Reyna Juana. So, ito pong image na to ang pinakamatandang relic na meron tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagdating po ng 1565, nawala po yung imahe ng Santo Niño, mga kapatid. Pero pagdating nung 1565, mga kapatid, sa pangunguna po ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu, ay natagpuan ng kanyang sundalong Espanyol na si Juan Camus yung relic ng Santo Niño na buo doon sa nasira o nasunog na bahay. Natagpuan niya itong buo at nasa maayos na kondisyon. Kaya ito po ay itinuring na isang himala, mga kapatid. Isipin mo na abo lahat. Tapos yung image ng Batang Jesus ay hindi man lang nasunog o nasira, mga kapatid. Kaya ito po ay inilagay
sa Basilica Minor del Santo Niño sa Cebu. May mga taga Cebu ba dito? Nakarating na ba kayo ng Cebu? Maganda sa Cebu, di ba? Ayan, nakarating na rin ako ng Cebu year 2018, saktong-sakto Sinulog Festival, mga kapatid. So, dahil po doon, yun na po yung naging birth ng devotion ng ating mga kapatiran sa Cebu, at isinisigaw nila yung Viva Pit Señor. So, ang sigaw na Viva Pit Señor ay ekspresyon o pagpapakita ng tagumpay ng Catholicism. Kasi po, kung hindi dumating si Magellan, mga kapatid, panigurado tayo ay Muslim. Lahat. Kasi bago pa dumating sila Magellan, yung nasa Mindanao, meron na talaga sila na religion, mga kapatid. So ito ay katagumpayan ng paglaganap ng Catholicism, mga kapatid. Ito ay simbolo ng kagalakan sa pananampalataya at paniniwala sa makapangyarihang presensya ng Batang Jesus. So yung devotion po na ito ay lumaganap dahil po sa tulong at pangunguna ng mga Agustinian missionaries. So lumaganap ito hindi lang sa Bisaya, hindi lang sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. At ito yung pinagdiriwang tuwing Enero. Yun yung tinatawag na Sinulog Festival, na ang ibig sabihin po ng sulog ay agos ng tubig. Ito po ay sumasagisag sa paglalakbay ng pananampalatayang Pilipino. Pagsunod sa daloy ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. So, dito po sa Sinulog Festival, kung mapapansin nyo, iba't ibang costume yan. Meron silang, ang pinaka-common nila, yung steps nila. 2 steps forward and 1 step backward, mga kapatid. Ang ibig sabihin daw po nun, nung 2 hakbang pasulong at 1 hakbang patras, ay simbolo ng pakikibaka, ngunit patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Kasi di ba, kahit Christian ka na, kahit may kinikilala ka ng tunay na Diyos, meron ka pa rin mga struggle, pagsubok na pinagdaraanan, pero dahil sa pananampalataya, pinipili mo pa rin mag-move forward. Amen? Now, ano po ang kahalagahan ng Santo Niño sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid? Ito ay paglalarawan ng kapakumbabaan ng Diyos para abutin ang mga tao. Yan po ay binabanggit sa Philippians chapter 2, na ang Diyos, sa kabila ng kanyang maringal na trono, ay bumaba at nakipamayan sa atin. At dahil sa kanyang kapakumbabaan, sumunod siya sa kalooban ng Amang nagsugo sa kanya, even unto death, hanggang sa kamatayan, ay sumunod siya para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So, bakit po mahalaga sa atin ang debosyon sa Batang Jesus, mga kapatid? Kasi tayo po, bilang mga Pilipino, ay malapit sa mga bata. Diba? Ang bata sa atin ay simbolo ng pag-asa. Ang bata sa atin ay simbolo ng kasiyahan, mga kapatid. Kaya nga, ang isang tahanan na mayroong bata, kahit maingay, masaya. Huwag lang sobrang dami. Kasi kapag sobrang dami naman, ay rumble na, kapatid. Amen? So, ito po ay simbolo ng pag-asa at pagtitiwala. Ang Santo Niño po ay tanda ng pagtitiwala na kagaya ng sa bata. Ang Santo Niño po ay tanda ng pag-asa sa gitna ng kahirapan at pananalig sa Diyos. So, hindi lang po ito nakaugat sa relihiyon, mga kapatid, ha? Ang pananampalatayang ito ay nakaugat din sa ating pong
kultura. Sabihin nyo nga po, culture. Ang Santo Niño po ay panglipunan, usaping panlipunan mga kapatid. Bakit? Kasi ipinagdiriwang ito, may kapistahan ito, at involved po yung sayaw at music mga kapatid. Alam niyo nung first time kong marinig yung tunog ng yung Sinulog Festival, yung ng drums. Tapos bumalik na ako sa Maynila. Hanggang nasa Maynila na ako, parang naririnig ko pa rin. And then ito ay pampamilya din, mga kapatid, o panlipunan. Sapagkat ito ay namamana bilang isang debosyon. Ang pinakamahalaga po kasing pamana sa mga anak o sa mga susunod na henerasyon, hindi lang yung kayamanan. Iba nga, wala na nga kayamanan eh. Ang pinakamahalagang maipamana mo sa bata ay pananampalataya sa Diyos. Amen? So, dito po mga kapatid, para ma-summarize natin, ang Senyor Santo Niño ay patunay ng mahabang kasaysayan at paglalakbay ng Christianity sa ating pong bansa. Ito po ay simbolo ng Diyos na nagpakumbaba upang iligtas tayo at paanyaya sa bawat isa sa atin na mamuhay tayong may mababang kalooban kagaya ng sa bata. Amen? So, Jesus is not asking for ano ba yung title mo, ano ba ang say mo sa buhay, ano ba ang narating mo or achievement mo sa buhay. He is asking us, gaano kababa ang ating puso. Amen? Bakit po? Because in the kingdom of God, the greatest are those who choose to become small. Kapag mababa ang iyong puso, madali kang turuan at madali sa iyo ang maglingkod sa kapwa. Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat at ang buhay namin, Panginoon, ay iyong nalalaman. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, sa mabuting balitang aming napagsaluhan. Dalangin namin na magkaroon kami ng puso na kagaya ng sa bata, Panginoon. Marunong magtiwala sa iyo at may mababang loob. Dalangin namin na kami patuloy pagharian ng iyong kaluwalhatian at makasunod kami palagi sa iyong banal na kalooban. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid ko dito po sa gawain ito sa Simona Prayer Group. Bagamat, Panginoon, may mga pinagdaraanan ng bawat isa, ngunit abot niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Kaya dalangin ko, Lord, ang mga kapatid namin may sakit o karamdaman sa hapong ito, naway abutin niyo ng iyong himala at kagalingan sa pangalan ni Jesus mula ulo hanggang talampakan. At dalangin namin na ang aming pong puso sa paglilingkod ay maging pure, Panginoon, na kahit walang pumapalakpak at walang nakatingin, ang mahalaga, naglilingkod kami ng bukal sa aming kalooban. Pagbalain niyo rin po ang lahat ng inihahandog ng inyong mga lingkod. Ibalik niyo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. I-bless ang mga workers, patatagin ang kanilang loob. I-bless ang kanilang mga pamumuhay, pati na ang kanilang mga mahal sa buhay, saan man naroon. Abuti ng iyong pag-iingat, mga nasa abroad, mga nasa trabaho, Panginoon, samahan palagi ng iyong libu-libong anghel. Gayun din po ang inyong mga awit, gayun din po ang inyong manunugtog, Panginoon. At ang lahat ng attendees sa lugar na ito, sa aming pong pag-uwi, samahan kami, Panginoon, ng inyong pong pag-iingat. At dalangin namin, Lord, na alam pong mga kahilingang itinataas namin sa iyo sa hapong ito, uuwi kami, answered prayer na. Answered prayer na. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us so give thanks with a grateful heart.